Magandang araw sa inyo, Kabanong, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong channel. Ang pangalan ko po ay John Paul, pero sa palayaw na Popoy na lang ninyo ako tawagin. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay noong 80s pa nangyari. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kwentong ito. Nasa pila ko noon sa kanto at nakaupo sa aking tricycle habang naghihintay ng pasahero. Hanggang sa mahagip ng paningin ko ang isang dalaga na pinagtitripan ng isang grupo. Kahit malayo sa akin, ay nakilala ko pa rin ang grupong yon na nananamantala sa isang babae. Grupo yon ni Gascon. Dahil sa inaharas na nila ang babae, ay nagpasya na akong lumapit sa kanila. Hindi na tama ang kanilang ginagawa. May ilang tao namang nakatingin sa ginagawa nila pero takot ang mga itong mangialam. Bali-balita kasi sa lugar namin ang kalupitan ng grupong ito. Maraming takot sa kanila kaya pinili na lang ng mga taong manahimik at umiwas sa grupo nila para hindi masangkot sa gulo. Lumalakas din kasi ang mga loob nilang gawin ng bagay-bagay na hindi makatarungan dahil sa mga protektor di umano nilang mga opisyal sa aming lugar. Ang sabi-sabi kasi, bukod sa mga sindikato sila, ay may mga lahi pang aswang. Kaya hindi sila natatakot gumawa ng katarantaduhan sa bayan. Dahil bago lang ako sa lugar, hindi ko naman gaano kilala ang grupo nila. Pero alam ko na Gascon ang pangalan ng lalaking leader nila. Sinabi kasi yun ni nanay na kung sakaling makakasalubong ko raw ang grupo ni Gascon, ay umiwas na lang ako para malayo ako sa gulo. Galing po kasi ako sa Maynila noon, Kabanong, at doon na rin lumaki. Umuwi lang ako sa probinsya ng nanay ko para samahan na siya. Hiwalay na po kasi sila ng tatay ko pero may bago na pong pamilya ang nanay ko. Lasinggero at adik po si Itay. Labas-masok din sa kulungan kaya kinuha na ako ng nanay ko sa poder niya dahil natatakot siya. Ginugulo po kasi sila ng tatay ko. Bale, mag-iisang buwan pa lang ako sa lugar ng nanay ko noon. Kaya wala pa akong ganong alam, Kabanong. Naninimbang pa ako sa mga chismis na kumakalat. Ang tricycle na ginagamit ko sa pamamasada ay pagmamay-ari ng bagong kinakasama ni nanay. Ipinagamit po niya sa akin dahil mas gusto naman niyang magtrabaho sa bukid. Nagbibigay na lang ako ng kahit magkano sa kanya para sa boundary. Mabait naman po siya, Kabanong, kaya hindi na niya binigyan ng presyo ang boundary. Natuwa ako sa bagong asawa ng nanay ko dahil hindi siya kagaya ni Itay. Mabait talaga siya at maasikaso, kaya nakapalagayan ko kagad ng loob. Noong nalaman niyang uuwi ako, ay ipinaayos niya ang kwarto na gagamitin ko. Dahil nga lumapit na ako kina Gaston, naramdaman na niya ang aking presensya. Mawalang galang na po, mga kaibigan. Parang hindi naman yata tama ang ginagawa niyo sa kanya. Tingnan niyo, tirik ang araw. Kitang-kita ko kung paano niyo bastusin yung babaeng yan eh. Nakita kong tumigil sila sa ginagawa sa dalaga at umalma sa akin. Kaya napaatras ako ng bahagya. Kita ko kasi sa mga mukha nila na parang naasar sila sa paglapit ko. Kaya doon na nagsalita si Gascon. Ang lakas naman ng loob mo para abalahin kami, bata. Hindi mo ba kami nakikilala? Kilala ko po kayo. Di ba kayo yung kinakatakutan sa lugar na ito? Pero sana po, respetuhin niyo naman po yung mga kababaihan. Alam mo palang kami ang kinatatakutan dito eh. Pero, bakit ka ba nangihimasok? Ayaw ko po naman po ng gulo sa totoo lang. Gusto ko lang po sanang kung may problema man kayo sa babaeng yan, mas magandang mapag-usapan na lang ninyo sa tamang lugar at sa maayos na paraan. Inuutusan mo ba kami sa dapat namin gawin, ha? Di ba
Ikaw yung anak ni Mercy na taga Maynila eh. Kabago-bago mo lang dito sa lugar namin eh. Marunong ka ng mangutos. Alam mo, Totoy, baka hindi kita matansya eh, samain ka sa akin eh. Malis ka na nga dito. Ini-istorbo mo lang ginagawa ko eh. Hindi po. Ang ibig ko kasing sabihin eh, Hoy, Manila boy! Iba ang batas dito sa lugar namin at iba rin doon sa pinanggalingan mo. Kung doon, sila ang batas. Dito, ako ang batas. Hanggat nasa katinuan pa ako ha, mas mabuti bang umalis ka na? Pinapalis na rin ako ng mga kasama niya. Baka kung ano pa daw kasi ang mangyari sa akin. Kaya pinili ko na lang na huwag mangialam. Pero naawa talaga ako sa babae, Kabanong. Kasi inaakbayan ni Gascon at saka pinipilit na halikan. Tapos todo suporta naman ang kagrupo niya. Habang yung babae ay umiiyak na. Hindi ko naman gusto na Hindi ko pa nga natapos ang sasabihin ko, Kabanong, nang tumama sa pangako ang kamao ni Gascon. Dahilan para bumagsak ako sa lupa. Narinig ko naman ang gulat na sigaw ng babae. Hayop ka, Gascon! Ano ginawa mo? Hayop ka! Tulong! Tulungan mo kami! Tulong! Tulungan niyo kami! Pinilit kong itayo ang sarili ko mula sa pagkakatumbang yon. Pagkatapos ay pinahid ang dugo mula sa gilid ng labi ko. Ang lakas ng suntok ni Gascon. Pumutok agad ang gilid ng labi ko. Hindi sana to mangyayari kung nakanig ka lang eh. Pinapainit mo ulo ko eh, buwisit ka. Nagsilapitan na noon ng mga tao at saka nagtumpok-tumpok paikot sa amin. Aakalain mong may sabong na nagaganap. Sumisigaw ang mga tao. Inuudyokan nila kami na mag-away. Nakita ko ang mga mata ni Gascon na nanlilisik na. Habang malapad ang kanyang pagngiti, parang gusto niyang manakit. Nasusulsulan siya ng mga tao. Gusto niya akong bugbugin. Sandali lang. Sobra ka naman. Wala naman akong pake namang gulo sa inyo eh. Pero sinuntok mo kaagad ako. May ilan akong kasamahan na tricycle driver ang hinatak na ako palayo. Binubulungan na ako ng isa na wag na akong sumagot kay Gascon at baka hindi lang daw yon ang mata mo ko. Antibay mo rin bata ah. Halos inubos ko na yung puwersa ko sa suntok ko na yon pero nakuha mo pang tumayo. Sige, total eh, nakialam ka na eh. E di, ituloy na natin to. Gusto ko magpapawis ngayon eh. Tama na, Gascon. Puro na lang kayo panggugulo sa lugar natin. Kung hindi niyo nakukuha ang mga gusto niyo, pinapatay niyo ang mga tao dito. Biglang itinuon ni Gascon ang tingin sa babae. Galit na galit siya sa sinabi nito. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Pinapatay? Ha? Bakit? May ebidensya ka bang pinapatay ko mga taga rito? Ha? Wala akong imik noon habang nakatayo at binabalanse ang katawan mula sa suntok ni Gascon nang makita kong sinampal niya ng malakas ang babae. Tumigil lang si Gascon sa ginagawang pananakit sa babae na magsalita ang isang kasama niya. Ang sabi nito ay marami na raw tao at baka makakasira ito sa ninong niyang mayor. Binalingan ako uli ni Gascon. Sa'yo ang araw na ito, bata. Sige, palalampasin ko muna itong pang-iistorbo mo sa amin. Pero oras na magkita ulit tayo at gawin mo ulit ito. Sinisiguro kong hindi na kamao ko ang tatama dyan. Kung di, kalibre 45 na. Tiningnan ko lang silang umalis, Kabanong. Ang sakit pa rin kasi ng pangako. Nagsipulasan na rin ng mga tao pabalik sa kanilang mga ginagawa. Naiwan akong kasama ang iilan sa mga kasamahan ko na driver at ang dalagang si Elise ang pangalan. Salamat ah. Salamat sa pagtulong mo, Manong. Manong ka dyan. 28 pa lang ako, no? Saka kung sakaling maglalakad ka
Tsakin mo nga may kasama ka para hindi ka nababastos. Nakayukong nagpapaliwanag si Elise dahil parang nahihiya siya sa nangyari. Sinabi niyang bibili lang naman siya ng ulam nang harangin ni Gascon. Itinuro niya ang elementary school na malapit sa amin. Sinabi niyang doon siya nagtuturo. Teacher ka? Hindi ba halata sa suot ko? Ayan oh, uniform namin tong suot ko. Sorry po, ma'am. Ikaw na nga yung tinulungan, ikaw pa yata yung galit eh. Tatalikod na sana ako noon sa kanya nang tawagin niya ako. Manong, sorry Wala po yun. Sige po ma'am, tuloy na ako. Sandali. Ito naman, nagtampo ka agad. Naramdaman ko ang pagsunod niya sa akin. Hanggang sa nakabalik ako sa tricycle ko, ay nakasunod pa rin siya. Oh ma'am, bakit po? Ikaw naman hindi ka na mabiro. Patingin nga yung sugat mo. Dumudugo kasi oh. Aray, dahan-dahan naman ma'am. Kung makahawa ka, akala mo ang kapal ng mukha ko na hindi nasasaktan. O ano? Ako na nga yung may malasakit sa iyo nagrereklamo ka pa. Teka, gamutin natin yan. Namamagana oh. Kinuha niya ang panyo sa bulsa niya, saka dinampi-dampi niya sa gilid ng labi kung may sugat. Aray, ang sakit. Kanina ka pa Akala mo naman chok yung hawak mo kung idut-dut mo sa bibig ko Ano ang bibig ko, mukhang blackboard ba ito? Ako na pong gagawa niyan. Salamat na lang po, ma'am. Sige na po, okay na po ako. Ikaw na nga. Ay, makabalik na nga sa klase ko. Alam mo ikaw, tatanda kang dalaga sa ugali mo. Di ko malaman kung supladang may malasakit ka o masungit na may utang na loob Masungit ka rin naman, no? O sige na, sorry na. Saka, salamat sa pagtulong mo sa akin, Ayan naman pala Marunong ka rin naman pala magpasalamat ng maayos at malambing Mga hayop talaga yung grupo na yun ni Gascon Sobrang nang ginagawa nila sa mga taga rito. Ano pala yung ginagawa ng mga kapulisan dito sa tuwing gumagawa ng masama yung grupo niya? Sinabi ni Elise na yun daw ang isang problema sa batas nila sa lugar. Kasi hawak daw nila yon. Makapangyarihan ang angka niya na Gascon, hindi lang sa lugar nila kundi pati sa iilang mga bayan. Kahit lantara na ang bentahan nila ng ipinagbabawal na gamot, ay walang nagagawa ang mga tao dahil takot. At hindi lang yon, malakas ang loob nila dahil sa protektor nilang aswang. Na kapag daw nagalit ay nanlalapa ng mga tao. Ano? Aswang? Pambira ka naman, ma'am. Kaayos-ayos ng usapan natin tapos bigla ka namang magjo-joke. Tama nga sila na baguhan ka lang dito. Hindi mo nga alam na may lahing aswang ang pamilya nila. Bahagya akong kinilabutan ka, Banong. Nagsitayuan ng mga balahibo ko. Hindi agad ako nakapagsalita. Totoo? Oo, totoong-totoo. O sige na, babalik na ako sa klase ko. Mag-aalauna na Salamat Naiwan akong nakatulala ka, Banong. Hindi pa rin kasi maalis sa isip ko ang sinabi ng teacher na yon. Nagtatanong-tanong ako sa mga kapwa driver ko. Pero iisa lang ang sinasagot nila. Totoo daw ang sinasabi ng gurong yon sa akin. Pagkatapos ko mamasada, ay dumaan muna ako sa bayan para bumili ng bigas at ulam namin para panghapunan. Ipinarada ko muna ang tricycle ko sa harap ng palengke. Bumili na rin ako ng 5 kilong bigas para makaambag na rin sa bahay. Pero hindi pa nga ako tuluyang nakakalabas ng palengke nang mabangga ko ang isang babae. Ay, sorry miss. Ikaw pala ma'am. Pasensya na hindi kasi ako nakatingin Ayos lang. Ano bang
binili mo parang marami-ramihan Ah, 1 kilong manok lang to at 5 kilong bigas. At teka, saan ang punta mo? Uwi ka na rin ba? Pauwi na rin ako pero may bibilin lang ako dyan. Kung gusto nyo sumabay ka na sa akin. Kung yan walang susundo sa'yo. Wala naman akong sundo. Pero huwag ka na magkabala pa, no? Marami namang namamasada pa dyan Hindi, isasabay na kita. Sige na, bumili ka na doon at hihintayin kita dito, ma'am. Hindi na nakapagdahilan noon si ma'am sa akin. Agad din naman siyang bumalik sa akin noong matapos niyang bilhin ang gusto niyang bilhin. Hindi ko akalain na magkalapit lang pala ang bahay niya sa bahay namin. Katunayan nga ay kilala daw niya pala ang nanay ko. Habang nagmamaneho kasi ako ay panay-kwentuhan namin kabanong. Kababa ko sa kanya ay saka pa lang siya nagpakilala. Elise ang pangalan ko para hindi naman ang tawag mo sa akin. Mukhang makikita pa tayo next time. Mahirap naman na nag-uusap tayo pero hindi natin kilala ang pangalan ng isa't isa. Popoy na lang ang tawag niyo sa akin. Yan kasi ang tawag ni nanay sa akin Gusto pa sana niyang pumasok ako sa bahay nila. Ipapakilala daw niya ako sa mga magulang niya at sasabihin na ako ang nagligtas sa kanya sa kapahamakan. Pero tumanggi na ako dahil medyo dumidilim na rin kasi. O sige, gawin na lang kitang service kung ayos lang ba sa'yo yun. Ha? Talaga, Ma'am Elise? Oo nga. 6:30 ng umaga sunduin mo ako dito tapos sa hapon naman 6:00 mo ako sunduin sa school. Ano, klaro ba yun sa'yo, Manong Popoy? Klaro po, Ma'am. Pero huwag mo naman akong tawaging Manong. Nakakatanda pakinggan Popoy na lang. Hindi pa naman ako 30 Oo na, Popoy. Tumawa na naman kaming dalawa. Pakiramdam ko nga ay matagal na kami magkakilala dahil sa tawanan yon. Madaldal rin pala siya sa totoo lang. Nagpaalam na rin ako sa kanya dahil lulutuin ko pa ang dala kong manok. Kinabukasan, kagaya ng sinabi ni Ma'am Elise, ay sinundo ko siya sa bahay nila. Sakto naman pagdating ko sa kanila nasa labas na siya ng bakod nila at naghihintay na sa akin. Tapos, sumakay din naman siya kaagad. Mga ilang minuto lang ay narating din naman kaagad namin na mabilis ang eskwelahan. Salamat, Popoy, ha? Bumaba siya at saka ngumiti sa akin. Inabot naman niya kaagad ang bayad niya sa akin. Ma'am, sobra to. Sige na. Tanggapin mo na, Wala kasi akong barya kaya tanggapin mo na yan. Salamat din dito, Ma'am Elisa. Sakto naman na nag-iipon ako Bala ko kasi bumili ng sarili kong tricycle Mabuti yan at nang mapabilis ang pag-iipon mo. Medyo maaga pa naman. Halika, magkape muna tayo, sagot ko. Ha? Sabi ko, magkape muna tayo, libre ko. Kape? Bakit? Anong bakit? Wala. Tara na. Bumalik siya nang sakay sa tricycle. Iba kasi ang iniisip ko kabanong. Date kasi ang unang pumapasok sa isip ko pagdating sa kape-kape na yan. Doon. Ang kapihan na yon, masarap doon. Ang sabi niya, pambawi niya raw yon sa pagkakaligtas ko sa kanya. Habang nagkakape nga kami, nahihiya ako sa kanya kabanong. Hindi ko alam pero tanggal talaga yung angas ko kay Ma'am Elise. Palangiti siya at maganda siya doon tingnan. Namumula lang ako kasi panay tingin siya sa akin Panaka-naka ako napapatitig sa kanya kaya di ko na malaya ng oras. Oh, kailangan mo na akong ihatid, Popoy. Baka maliit pa ako sa klase. Ngumiti naman siya at saka tumayo. Ubus na rin naman yung kape niya. Nilago ko naman yung kaunting natira sa tasa ko. Pagkatapos kong ihatid siya, ay nagdesisyon na muna akong bumalik sa bahay. Laging ganoon ang setup namin ni Ma'am Elise.
Hindi na nga namin namamalayan na naging sobrang komportable na kami sa isa't isa. Minsan, kahit Sabado ay may pagkakataon na magkasama kami. Tuwing Linggo naman ay nagsisimba kaming dalawa. Minsan nga kaabahan nung ay gustong-gusto ko na siyang tanungin kung ano ba talaga kami. Kaso, sa tuwing kaharap ko siya ay umuurong ang aking dila. Nasa direksyon na ako noong pauwi sa amin nang sumakit ang pantog ko. Kaya tumigil muna ako sa walang kabahayan at saka doon pumwesto. Nang makatapos ay isang lalaki naman ang nakita ko na lumabas sa isang bakanting lote. Nakatinginan kaming dalawa. Tinanguan niya lang ako at saka dumiretso ng lakad paalis sa lugar. Ako naman ay bumalik na rin sa tricycle. Sino kaya yun? Kilala ko ba yun? Ano kaya yung ginagawa niya sa bakanting lote na yun? Baka may-ari. Bahala na nga siya. Pinandar ko na kaagad ang tricycle ko at saka lumarga na. Kinabukasan, pagkatapos kong ihatid si Ma'am Elise sa school, ay umuwi na muna ako. Nasa bandang bakanting lote na ako nang mapansin ko ang iilang mga tao na nakatumpok doon sa loob ng bakanting lote. Tapos may mga pulis din ako nakikita. Tumigil muna ako at saka nagtanong. Nagulat ako sa sagot sa akin ng ale. May isang bangkay daw ng lalaki na natagpuan sa loob ng bakanting lote. At warak daw ang tiyan nito at dibdib. Pinaghihinalaan din na nawawala ang mga laman loob nito. Narinig ko rin sa kanila na yung bangkay daw na yun na isang kawatan. Kaya ang sinasabi ng iilan ay baka pinatay at saka ibinenta ang mga laman loob nito. Pumasok tuloy sa isip ko yung nakita ko kahapong lalaki na galing doon sa loob ng bakanting lote. Ano kaya yung ginagawa niya kahapon dito? Posible kayang siya ang may gawa nito? Maya-maya ay dumating din si Kapitan. Kung sino man ang nakakita o nakapansin na may kahina-hinalang kilos na pumasok dito na hindi kilalang tao, magsalita lang sa ating mga kapulisan, ha? Hinintay ko lang na buhatin nila ang bangkay at mag-alisa ng mga tao. Nung makatsyempo ako, ay nilapitan ko si Kapitan. Kap? Oh, ano yung bata? Tungkol po sa nangyari sana, Kap. Nagbago ang mukha ni Kap nang marinig niya yun sa akin. Mukhang alam na niya ang gusto kong sabihin sa kanya. Halika, sumama ka sa akin. Hindi tong lugar para pag-usapan yan. Sumama ako sa bahay niya at saka doon kami nag-usap. Umupo ko sa sofa at umupo rin si Kap sa harapan ko. Sige, sabihin mo sa akin ang lahat ng mga nalalaman mo. Kahapon kasi, Kap, mga bandang 6:00 ng hapon. Pauwi ako noon eh. May napansin kasi akong isang lalaking lumabas galing dun sa bakanting lote. Kilala mo ba o natatandaan mo man lang yung mukha niya? Hindi ko siya kilala, Kap eh. Pero siguro kung makikita ko siya ulit, makikilala ko siya. Ang sabi ni Kapitan ay hindi na naman mariresolba ang kasong ito kung may kinalaman na naman ang mayor ng bayan, ang ninong ni Gascon. Sila naman daw ang may lakas ng loob para gawin ang mga bagay na yon. Hawak nila ang batas sa bayan, kaya kahit anong ebidensya pa ang ilapag ay mababaliwala rin. Kaya mas mabuti pang tumahimik na lang daw ako para makaiwas sa gulo. Huminga ng malalim si Kap at saka pinayuhan niya ako sa dapat kong gawin. Ang dapat mo munang gawin sa ngayon manahimik ka. Wala pa tayong sapat na kakayahan para mapuksa mga peste sa bayang ito. Kaya ang mabuting gawin magpanggap na walang alam. Pero huwag ka mag-alala. Dahil hindi ako papayag na maghari ang kasamaan dito sa baryo natin. Gumagawa na ako ng hakbang para maiparating sa itaas ang mga nangyayari dito sa atin.
Pagkatapos ng usapang yon, ay agad din naman akong umuwi, Kabanong. Sinunod ko naman ang sinabi ni Kapitan. Mukhang naiiba naman siya sa mga opisyal dito. May malasakit siya sa mga tao. Kaya may tiwala ako sa kanya. Ganon din naman ang sinabi ni Nanay. Mas mabuti pa raw na manahimik na lang ako kaysa malagay pa sa alanganin ng buhay ko. Isang araw, Kabanong, habang nasa pila ako, ay isang lalaki ang lumapit sa akin. Ang sabi niya ay umuwi daw muna ako kasi mukhang may kaguluhang nagaganap sa bahay. Mabilis ko naman pinandar ang tricycle ko at ipinaarangkada ito ng takbo. Pagkarating ko sa bahay, ay naabutan ko doon ang iilang mga sasakyan at ang grupo ni Gascon. Tapos, nakita ko doon si Tito na duguan ng muka. Si Nanay naman ay umiiyak. May ilang mga kapitbahay na rin namin noon ang nakatingin. Oh, nandito na pala ang anak mo, Aling Mercy. Ang matapang niyong anak. Heh. Ano po bang problema dito? Nagtataka naman akong nagtatanong sa kanila. Naguguluhan kasi ako kung bakit umiiyak si Nanay, tapos si Tito ay duguan ng muka. Ito kasing pamilya mo eh. Ayaw umalis sa lupa ko. Matagal ko na kasi silang inabisuan na umalis na dahil gagawin ko itong pasugalan. Pero tingnan mo, nagmamatigas pa. Kaya yan ang inabot ng tatay-tatayan mo. Baka pwede naman pong pag-usapan natin to. Baka pwede naman sa ibang araw na lang kasi wala pa kaming malilipatan eh. Eto na naman tayo, Popoy, sa pakiusapan. Alam ba, sa tuwing magkikita ba tayo, ito na lang ang kaya mong gawin? Makiusap? Hindi naman sa ganun. Wala lang talaga akong makitang pwede naming tirhan eh. Kung gusto mo, lulod ako para magmakaawa sa'yo. Lumuhod nga ako, Kabanong, kahit labag man sa loob ko. Ayaw ko lang kasing nakikitang umiiyak si Nanay. Wala din naman ako magagawa kung hindi ito lang. Ayaw ko ng ganitong klaseng gulo, lalo na kung nasasangkot ang pamilya ko. Alam mo, Popoy, kahit tumalik ka pa sa lupa, wala akong pakialam. Sige na, ibahin ang bahay nila. Napatayo naman ako kagad at hinawakan ko si Gascon na nooy nakatalikod na sa akin. Hinawi niya ang kamay ko at saka itinulak ako. Pero tumayo muli ako at saka hinawakan siya para magmakaawa. Pero isang sipa ang natanggap ko mula sa kanya at suntok. Lumapit noon si Nanay sa akin kaya siya ang tinamaan ng suntok ni Gascon. Natumba noon si Nanay at nawala ng malay. Doon na nag-iba ang emosyon ko, Kabanong. Sa sobrang galit ko, ay nasuntok ko si Gascon. Buong puwersa ko yon na may kasamang matinding emosyon. Bumagsak nga ito sa lupa at nawalan din ng malay. Agad na bumunot ng baril ang mga kagrupo niya at itinutok yun sa akin. Pero napatingin din sila kaagad sa isang kotse na nagbusina. Maraming bumukas ang bintana nito sa likod at sumulyap ang isang lalaki na nasa tansya ko mahigit 50 ang edad. Pinigilan niya ang grupo ni Gascon at sumenyas na umalis na sila at dalhin si Gascon. Mabilis naman nilang ibinaba ang mga baril at saka pinagtulungang buhatin si Gascon. Nang maisakay na nila yon sa sasakyan, ay agad din silang umalis sa lugar. Dahil doon ay hindi natuloy ang pagsira sa bahay namin. Maya-maya ay nagulat ako dahil may biglang nagsalita sa likuran ko. Kaya bigla akong lumingon. Ayos lang ba kayo? Ay, ikaw pala, Kap. Oo, ayos lang ho kami. Si Nanay mukhang napuruhan Saka yung ama-amahan ko. Pasensya na't nahuli ako. Pero nakita ko yung malakas na suntok mo na nagpataob kay Gascon, ha? Hindi ko kasi napigil yung sarili ko, Kap Mabuti nga yun. Bagay lang sa Gascon na yon. Ikaw pa lang ang nakagawa nun sa kanya. Yung lalaki kanina sa sasakyan, sino ho yung, Kap?
Si Jonas yun. Ang pinakamataas ang kanila. Mas nakakatakot yun. Bali-balita din na aswang yun. Pero wala pa namang patunay. Makalipas ang 2 araw, Kabanong. Habang tulog kami, nang mabulabog kami sa isang ingay na galing sa kusina namin. Pambihira naman, oh. Sino ba yun? Anong oras na ang ingay-ingay pa? Maricel, ikaw ba yan? Inakala ko noon na yung anak ni nanay yun na si Maricel. Madalas kasi itong gumigising ng hating gabi para kumain. Hindi naman siya sumagot kaya hinayaan ko na lang. Maya-maya pa ay narinig ko na lang ang malakas na sigaw ni nanay. Kaya napabalik ko sa ko ng bangon sabay labas sa kwarto ko. Nay, ano pong nangyari? Nakita ko ang bubong namin sa kusina. Wasak na ito. May nakita kaming malaking ibon na pumasok dito sa bahay natin. Lumabas din naman ito kaagad nung nagsindi ako ng ilaw. Ang tito mo naman, lumabas para habulin ng ibon na yon. Ganun po ba? Susundan ko po si Tito. Diyan lang po kayo. Pabalik na si Tito nang lumabas ako ng bahay. Kaya tinanong ko na lang siya. Nasaan na? Nakita niyo po ba yung ibon, Tito? Ang sagot niya ay nakita niya raw pero mabilis na nakalayo. Inilarawan pa niya ito kung gaano kalaki. Kakaibang ibon daw yun na nakita niya sa tanang buhay niya. Bumalik kami sa loob at saka inayos ang nasirang bubong. Pagkatapos noon ay tinawag ako ni nanay. Nay, bakit po? Eto, Popoy anak. Isang kwintas na may kulay pulang bato na palawit. Sinulid lang ang inilagay ko dito para talian kasi wala talaga itong panali. Pero matibay na sinulid na yan. Tanggapin mo ito dahil ang kwintas na ito ay isang anting-anting na mula pa sa ninuno natin. Ako ang huling pinasahan nito. Pero sa tingin ko hindi ito para sa akin. Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Na para sa akin ang kwintas na ito? Kasi sa akin mo ibinibigay. Pero ano naman ang gagawin ko dito? Lumalala na ang sitwasyon sa baryo natin. Habang tumatagal ay sinasakop na ng kadiliman ng lugar. Habang maaga pa, dapat nang bunutin ang ugat upang hindi na tumubong muli. Sige na, isuot mo ang kwintas na ito, anak. Ito ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan at proteksyon mula sa masasamang tao. Tatamaan man ikaw ng bala pero hindi ka tatablan nito. Magbibigay din ito ng lakas sa iyo at kakaibang liksi. At kung sa mga aswang naman, ay hindi rin ikaw basta-basta masusugatan ng pangil nila at kahit kalmot pa. Kung gaano kalakas at kaliksi ang mga aswang, ay higit pa doon ang magiging kakayahan mo sa oras na isuot mo ang kwintas na ito. Ako po ang karapat-dapat na magsuot nito? Nasa akin daw ang katangian na hinahanap ng kwintas? Naku naman, Nay, oh. Nananaginip ka ba? Tapos paggising mo isinabuhay mo na yung panaginip na yon? Seryoso ako, anak. Eto pa, tanggapin mo pa itong punyal at baril para may sandata ka. Oh, saan gera mo naman po ako ipapadala nito, Nay? Takaw disgrasya ka kasi. Saka alam kong mainit na sa'yo ang mata ni Gascon at ang pamilya niya. Natatakot ako mapahamak ka. Kaya panahon na para ibigay sa'yo ang magpoprotekta sa'yo. Tumango naman noon ang asawa ni nanay. Tiningnan ko siya. Alam din niya ang tungkol sa anting-anting ng nanay ko. Kaya inisip ko na baka nga totoo ang sinasabi ni nanay. Ang sabi pa niya sa akin ay tanggapin ko raw yon. Dahil ako daw ang magpapabago sa lugar namin na alipin na ng kadiliman ng batas. Dapat ko na raw itong wakasan.
Tinanggap ko yung kabanong kahit hindi ko pa batid ang kasiguraduhan na kaya ko talagang gampanan ang gusto nila. Pero itinabi ko na muna yon sa ilalim ng unan ko. Wala pa akong balak na suotin yon dahil hindi pa ako handa. Kinabukasan ay ganun pa rin ang sistema ko. Dinaanan ko si Elise tapos mag-iikot-ikot para maganap ng pasahero sa paligid. Nang hapong yon, susunduin ko na sana si Elise na makasalubong ko ang isang sasakyan. Napatigil ako dahil bigla siyang humarang sa daanan ko. Aba teka, loko tong mga to ah. Muntik na ako makabangga ah. Hinintay ko na magbukas ang kotse at hindi nga ako naghintay ng matagal dahil may bumaba mula roon. At nagulat naman ako nang makita kong sino yon. O bata, kumusta? Gascon? Oo, ako nga. Mukhang gulat na gulat ka. Hindi ka pa ba nasanay na makita ako? Binunot niya ang 45 sa bewang niya, saka kinasa. Nagsibabaan din ang iilang kasama niya. Anong gagawin niyo? Ayaw ko ng gulo ah. Hindi ako lalaban sa inyo. Huwag niyo na ituloy yung binabalak niyong yan. Sige mga kasama, kunin siya! Tinutukan ako ng baril sa ulo ng isa sa mga kasama niya, kaya hindi na ako nakapalag. Isinakay nila ako sa sasakyan at dinala sa isang lugar na mukhang bodega. Alam mo, hindi ko maisip kung gaano kalaking kasalanan ko eh. Kung bakit ito ginagawa sa akin. Ang pagdating mo sa bayan ko ay isa ng malaking kasalanan. Mula kasi nung dumating ka dito eh, nakandaletse-letse na yung mga lakad ko eh. Binunot niya ang sigarilyo sa bulsa at saka sinindihan naman yon ng kasama niya. Pero bakit ako sinisisi mo? Isa lang akong baguhan dito. Yan nga ang problema eh. Kabago-bago mo pa lang, malaking gulo na ang ginagawa mo sa akin. Itinali nila ang kamay ko habang nakataas ito. Tapos ang dalawang pako naman ay nakatali din, magkabilaan. Isang suntok noon sa tiyan ang ginawa sa akin ni Gascon, dahilan para halos lumuha ang mga mata ko sa sakit. Aray! Walang niya ka! Ano bang gusto niyo sa akin? Halos namilipit ako sa sakit na naramdaman. Hinitit niya ang hawak na sigarilyo at saka ibinugas sa mukha ko. Kasalanan to ng nanay mo eh. Kung hindi ka niya sana pinauwi dito, hindi sana mangyayari sa iyo to. Isang suntok pa noon ang ibinigay niya sa akin at tumama sa aking pisngi. Hanggang sa hindi na niya ako tinantanan ng suntok sa iba't ibang parte ng katawan ko. Wala akong magawa kundi ang tanggapin ng mga suntok na yon na tumatama sa akin. Naramdaman ko na tumulo ang dugo sa ilong ko. Nalasahan ko kasi ito nang makarating yon sa bibig ko. Halos mawalan na ako ng malay kabanong. Nakalambitin na rin ako dahil wala ng lakas sa mga paa ko para itayo ang katawang kong duguan. Ano? Kaya mo ba? Mukhang suko ka na. Hinawakan niya ang buko at saka inangat ang ulo ko. Hinawakan naman ako ng mga kasama niya para makatayo ko na maayos. Ngayon, nagsisisi ka na ba na dumating ka sa lugar na ito? Narinig ko pa na nagsitawanan ng mga kasamahan niya. Hawakan niyo siya maigi! Kahit hindi ko na gaanong makita dahil sa pamamaga ng mata ko, alam kong bumuelo siya para suntukin ulit ako. At maya-maya pa ay inundayan niya ako ng suntok sa muka na siyang ikinahilo ng ulo ko. Pakiramdam ko mawawalan na ako ng malay. Sige, ilabas niyo na yan at itapon sa ilog. Mukhang hindi na mabubuhay yan. Bumagsak ako sa sahig nang tanggalin nila ang mga tali ko sa kamay. Naramdaman ko na lang ang pagkarga nila ng katawan ko sa sasakyan. Narinig ko pa ang mga usapan nila. Bukas daw, isang bangkay na raw akong matatagpuan sa ilog na palutang-lutang. Nagsisitawanan pa sila. Mga ilang minuto pa ay tumigil na sila. Mukhang nasa ilog na kami.
Hinila nila ako palabas ng kotse at saka inihulog sa ilog. Gabi na naman daw kaya tsak silang wala na makakakita sa katawan ko. Pinigil ko ang paghinga ko upang hindi ako malunod. Nung maramdaman ko ang tunog ng sasakyan na paalis na, ay agad akong umahon. Sinikap kong makarating sa Pampang. Dahil medyo malapit lang naman, ay napagtagumpayan ko yon. Bahagya akong humiga para makapagpahinga. Maapdi ang mga sugat kong natamo mula kay Gascon. Masakit din ang katawan ko. Nagkamali kayo at binuhay niyo pa ako. Mariin kong sabi at saka tumayo. Marahang kong binaybay ang daan pa uwi sa amin. Kahit pasuray-suray ay pinilit kong makauwi. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganun-ganun na lang. Sila ang nag-umpisa ng gulong ito. Kaya tatapusin ko ito. Ilang minuto rin bago ko narating ang bakuran namin. Nandoon na ang tricycle ko sa loob ng bakod. Sigurado ko, natagpuan nila yon sa kalsada at dinala sa bahay. Maliwanag ang loob ng bahay, kaya alam kong hindi lang sila nanay ang tao doon. Pagkabukas ko ng pinto, ay sumalubong kaagad sa akin ang mukha nilang nag-aalala. Popoy! Popoy! Salubong sa akin ni Elise. Nandun din si Kapitan Saddam, pati ang iilang kakilala namin. Nung malaman kong nasa ligtas na akong mga kamay, ay hinayaan ko nang bumagsak ang katawang kong kanina pa nangihina. Hindi ko na agad alam ang sumunod na nangyari. Basta pagkatapos kong bumagsak, ay nawala na kagad ako ng malay. Kinabukasan, nagising na ako. Ikinuwento ko sa kanila ang buong nangyari sa akin. Yun din ang isang nag-udyok sa akin upang tanggapin ang anting-anting. Gusto ko na ring wakasan ang mga ginagawang hindi maganda ng grupo ni Gascon. Mga hayop talaga sila. Mga halangang mga kaluluwa. Hayaan mo, Popoy. Babalik at babalik din sa kanila ang mga ginawa nila sa iyo at sa bayang ito. Ako magpaparana sa kanila nun, Kapitan. Sila ang pumilit sa akin na gumawa ng karahasan sa kanila. Pwes, ipaparanas ko yun. Hindi ko nun namalayan na tumutulo na pala ang mga luha ko sa galit, Kabanong. Kung ano man ang binabalak mo, sige, suportado kita. Salamat po, Kapitan. Sinisiguro ko sa inyong magwawakas na ang katarantaduhan nila ngayong gabi. Magiging malaya na ang bayan natin sa batas na meron sila. Pinapangako ko yun sa inyo. Hindi na ako mapakalin nung araw na yun. Dahil gustong gusto ko ng pagbubuntalin ang mga grupong yon. Nung gabing ding yon, Kabanong, ay nagdesisyon akong lumakad na. Kinuha ko ang kwintas at saka isinuot. Unang suot ko pa lang noon ay nakaramdam na kagad ako ng kakaibang lakas. Bago ko tuluyang umalis, ay nag-usap kami ni Kapitan. Huwag kang mag-alala, Popoy. Naiparating ko na kay Gob ang lahat ng ito. Darating sila anumang oras, kaya mag-iingat ka. Malaking bagay ang tulong nyo, Kap. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibiguin. Sige na, Popoy. Tumakad ka na. Mag-iingat ka. Sumakay ako sa tricycle ko at saka umalis. Naroon ang kaba at takot sa dibdib ko. Pero kailangan ko yung gawin para sa kalayaan ng bayan namin. Bago ko umalis ay dinaanan ko muna si Elise at saka nagpaalam. Mabutit na abutan ko siya sa labas ng kanilang bakod galing sa school. Elise, may sasabihin sana ako sa'yo. Oh, Popoy. Kumusta ka? Bakit nandito ka? Magaling na ba yung pasa at sugat mo? Oo, maayos na ako. Gusto ko lang sanang magpaalam eh. Baka hindi na muna kita mahatid sundo. Bakit? Uuwi ka na ba ng Maynila? Biglaan naman yan, Poy. Hindi, Elise. May lakad lang akong gagawin at sana pagkatapos nito makita pa kita. Bakit naman hindi?
Ano pang ibig mong sabihin, Poy? Wawakasan ko na yung kaguluhan sa lugar na ito. Hahanapin ko sila at isa-isang uubusin. Mag-isip ka nga, Poy. Wala kang laban sa kanila. Armado sila at marami. Tapos, yung nag-handle sa kanila, pinaniniwala ang aswang pa. Anong laban mo doon? Itinaas ko ang damit ko upang ipakita sa kanya ang dala kong baril at punyal. Ito ang panlabang ko at itong kwintas. Sila ang magiging kakampi ko ngayong gabi. Kaya huwag kang mag-alala. Sigurado ka ba dyan sa binabalak mo? Elise, sa maikling araw na nakasama kita, naging magaan ang pakiramdam ko sa oras na kausap kita. Salamat sa pag-aalala mo. Binitiwan ko siya at saka tumalikod na. Hakbang na sana ako palayo pero tinawag niya ang pangalan ko. Poy? Nang lingunin ko siya, ay sinunggaban niya ng halik ang labi ko. Matatamis na halik ang tumagal ng ilang segundo. Mainit na yakap din ang pinakawalan niya sa akin. Nanatili akong tulalang bahagya sa ginawa niya. Ipangako mo sa akin na babalik ka. Maghihintay ako. Mangako ka, Poy. Tumango ko sa kanya at saka hinawakan ng palad niya. Tapos, idinampi ko yun sa labi ko. Sige na, aalis na ako. Sige, mag-iingat ka. Unti-unti kong binitiwan ng mga kamay niya. Hanggang sa mabitiwan ko na yon. Sumakay ako ng tricycle ko at saka lumarga na. Dala ang punyal at baril na binigay ni nanay ay tinungo ko ang lungga ng angka nila. Sa tulong ni Kapitan Saddam ay mabilis kong nahanap ang pinakakuta nila. Doon mismo sa kuta ng leader nilang si Janos. Alam kong may kakaiba sa lalaking yon. Unang tingin ko pa lang sa kanya ay alam kong hindi siya ordinaryong tao lang. Kaya kailangan ko siyang unahin sapagkat siya ang ugat. Kung mapatay ko siya, wala nang dahilan para magpatuloy pa si Gascon sa mga katarantaduhan niya. May kalayuan sa bayan ang kutang napuntahan ko. May malawak na bakuran at malaking bahay. May mga nakabantay din sa labas na mga armado. Umiilaw ang anting-anting na suot ko. May aswang daw sa paligid ang ibig sabihin ng pag-ilaw nito. Mabilis kong tinalo ng mataas na bakod. Sobrang gaan ng pakiramdam ko. Bababa na sana ako nang makita ako ng isang bantay. Agad na pumula ang mata niya at sinugod ako. Aswang ka palang pastilang ka, ha? Itong sayo! Sinuntok ko siya at saka binalibag sa sahig. Agad namang siyang nawalan ng malay. Dahil sa nangyaring yon, ay umalingaw-ngaw ang tunog ng baril. Saka ko lang napansin na may bumabaril na pala sa akin. Pero nagulat siya nang makitang hindi ako tinatabla ng bala. O si? Hindi sa akin uubra yan. Agad ko itong sinugod at saka sinaksak ng punyal. Kaagad itong namatay. Dumami na noon ang bumabaril sa akin pero tinatanggap ko lang yon. Nung mabusan sila ng bala, ay isa-isa ko silang sinugod at pinagbababalibag. Napasok ko naman agad ang malaking bahay at doon ko naabutan si Jonah sa loob na nakaupo sa upuan at may hawak na alak. Natalo mo mga alagad ko at nagawa mo makapasok sa mansyon ko. Tumayo siya at saka kumuha ng baso. Isinalin niya ang alak doon at saka lumapit sa akin. Ibinigay niya ang basong may lamang alak sa akin. Eto, inumin mo. Mag-celebrate tayo ngayong gabi, bata. Tama. Tama ka. Ipagdiriwang ko ang nalalapit mong kamatayan. Napadako ang tingin niya sa suot kong kwintas. Kung hindi ako nagkakamali, ang suot mong kwintas na yan ang nagbibigay sa iyo ng pambihirang lakas. Ang kwintas na suot ko
ay isang uri ng agimat na nagmula pa sa aming mga ninuno. At ito rin ang tatapos sa buhay mo, Jonas. Maaari namang hindi na tayo umabot sa ganoong punto, bata. Umanib ka sa akin at sabay nating pagharian ang mundo. Bumalik siya sa kinauupuan at saka nilagok ang alak na hawak. Hoy, wag mo kong idamay sa kasakiman mo, no? Dahil ngayong gabi, pupuksain ko na ang ugat ng kadiliman na bumabalot sa bayang ito. Hindi nga ako nagkamali sa iyo, bata. Nung unang makita pa lang kita alam ko nang kakaiba ka. Ikaw lang ang bukod tanging nakagawa nun kay Gascon. Napahanga mo ko nung araw na yon. Kung ganon, pareho tayo. Nung una pa lang kitang makita, alam ko rin kakaiba ka. At tama nga ako, napupuno ka ng kasamaan. Inihagis ko sa kanya ang basong may alak at saka binunot ang baril ko, sabay paputok nun sa kanya. Pero nagulat ako kabanong nang bigla siyang naglaho sa kinauupuan niya. Medyo mabagal ka pa, bata. Pero alam kong may ibibilis ka pa. Napalingon naman kagad ako sa kanya. Hindi maaari. Mas mabilis siya sa inaakala ko, kabanong. Ha? Paano ka napunta kagad dyan? Halos di ko man lang namalaya na tumayo ka. Napakabilis mo, ha? Pinapahanga mo ko. Ang kakayahan na ito ay minana ko sa aking ina. Hayaan mo. Ituturo ko sa iyo ang paraan na ito sa oras na magkaisa na tayo. Gusto mo ba yon? Hindi bali na, uy. Hindi ko maarok yung kasuklam-suklam na kasamaan mo. Ikaw ang bahala. Basta hindi ako nagkulang na kumbinsihin ka. Kung ano man ang mangyari sa iyo ngayon dito, ay wala na akong magagawa. Sa isang iglap, kabanong, ay nasa malapit ko na siya. Sinakal niya ako dahilan para mahulog ang hawak kong baril. Inihagis niya ako ng malakas kaya tumilapon ako sa pader. Marahan niya akong nilapitan. Alam mo bang hindi lang aswang ang lahi ko? Ang tatay ko ay aswang, pero ang nanay ko ay mangkukulam. Kaya nagagawa ko ang mga bagay na ito. Dahan-dahan na nagpalit siya ng muka. Yung lalaking nakita ko sa bakanting lote, yun ang naging mukha niya. Ha? Ikaw? Ikaw yung lalaki sa bakanting lote? Tama. Ako nga yun. Ikaw yung pumatay sa lalaking yon? Tama ka uli. Ang sama mo! Pinakatumpak sa sinabi mo. Magnanakaw ang taong yon. Nasasabi ka ang kainin ng mga laman loob niya. Hindi na dapat nabubuhay pa ang mga tulad niya. Sino ka naman para sabihin yon? Nilalagay niyo sa sarili niyong kamay ang batas? Binunot ko ang punyal ko, kabanong, at saka sinugod siya. Pero mabilis niya yung naiwasan. Kaya sinugod ko muli siya. Hinawakan ko ang anting-anting at bumuelo ng suntok. Natamaan ko siya dahilan ng pagkatumba niya. Pero dali-dali naman siyang tumayo at inatake din ako. Kung ayaw mo sa inaalok ko sa iyo, mas mabuti pang gapasin na rin kita dahil magiging sagabal ka lang sa mga plano ko. Ang dami mong sinasabi! Dinampot ko ang baril na nahulog kanina at saka pinaputok yun sa kanya. Iniwasan niya yon pero may pagkakataon na tinatamaan ko siya. Ramdam ko na tinatablan siya pero hindi yun sapat para matalo ko siya. Ginagalit mo talaga ako! Umiba na naman ang itsura niya na parang isang taong lobo. Naglalaway pa ito na nakatingin sa akin. Alam ko sa puntong yon ay lalong lumakas siya. Mabilis niya akong sinugod. Pinipilit niyang abutin ng kagatang leeg ko. Pero nandyan ang dalawang kamay ko para itulak siya. Balak mo pa akong kagatin, ha? Hindi mo magagawa yan! Buong lakas ko siyang itinulak.
rason para makawala ko. Muli ko siyang pinaputukan ng baril. Tumigil lang ako noon nang maubusan ako ng bala. Ang muling pag-atake niya ang hindi ko napaghandaan, kaya nakagat niya ako sa braso. Pero humilom lang ito na parang walang nangyari. Agad kong binunot ang punyal at saka inundayan to ng saksak. Napaatras siya sabay balik sa anyong tao. Hindi ko akalain na ganyang kalakas ang anting-anting mo, bata. Napahawak siya sa sugat niya. Alam ko sa mga oras na yon ay napuruhan ko siya. Nakita ko kasi ang mga kilos niya na nangihina na siya. O ngayon, anong gagawin mo? Mukhang hindi ka na makalaban pa. Ngumiti siya sa akin. Ewan ko pero parang may kung anong binabalak siya. Dinampot niya ang bote ng alak sa sahig at saka sinimut ang laman nito. Mukhang wala ng laman ah. Mabilis niyang sinipa ang lamesang maliit papunta sa akin. Kaya sinangga ko yon. Nang tingnan ko siyang muli, ay nakita ko na siyang tumakbo paalis. Tatakas ka pa ah. Sinundan ko naman siya. Patungo siya sa second floor ng kanyang bahay. Pagkarating ko doon, ay lumabas siya sa isang pinto doon na may hawak na mahabang baril. Agad niya akong niratrat ng bala, kaya napatago ko sa isang haligi ng bahay. Kahit hindi ako nasusugatan noon, pero masakit pa rin kung tumatama yun sa akin. Hindi mo matatakasan ang kamatayan mo, Jonas! Tumigil ang pag-ulan ng bala sa akin. Nakita ko naman siyang tumalon sa bintana. Muli ko siyang hinabol. Tumalon din ako sa bintana at sinundan siya, patungo sa gubat. Dahil sa mga sugat na natamo niya, ay mabilis ko lang siyang nahabol. Na-corner ko siya sa isang malaking puno. Wala ka na matatakbuhan pa! Kung magsasanib puwersa tayo, mas lalo tayong lalakas. Mga babae, pera, kapangyarihan, lahat yan makukuha natin. Huwag mo nang lasunin ang utak ko dahil hindi tayo magkapareho. Lumapit ako sa kanya ng marahan at saka ako siya kinwelyuhan. Sige, kahit anong gusto mo ibibigay ko. Hayaan mo lang ako mabuhay. Kani-kanina lang nagyayabang ka pa pero ngayon nagmamakaawa ka na. Itinaas ko ang punyal at handa ng ibaon yon sa leeg niya. Wag! Wag! Tuluyan kong itinarak ang punyal sa leeg nito, Kabanong. Hanggang sa mangisay siya at tuluyang nalagutan ng hininga. Napahingang malalim ako dahil tapos na ang unang misyon ko. Napakadali naman itong matalo. Ngayon, ikaw naman ang isusunod ko, Gascon. Bumalik din ako kagad sa tricycle ko. Tapos, tumungo naman ako kagad sa next target ko. Bago ko pinandar ang tricycle ko, ay tiningnan ko ang oras sa suot kong relo. Aba, maghahating gabi na rin pala. Ayos lang din. Binaybay ko ang daan papunta sa bayan. Agad kong tinungo ang lugar na sinabi ni Kapitan Saddam sa akin. Madalas daw yun ang tambayan ng grupo ni Gascon. Hindi naman ako nabigo dahil mukhang tama si Kapitan Saddam. Sa labas pa lang ako ng lugar ay nakita ko na ang mga tao ni Gascon. May nagiinuman sa labas na 3 kalalakihan. Siguro sila yung bantay. Isang malaking junk shop na yero ang bakod. Maliwanag sa loob kaya alam kong nandun si Gascon. Naririnig ko pa kasi mga tawanan nila mula sa loob. Mukhang nagkakasiyahan pa sila. Nang tumigil ako sa harap ng gate, ay parang naiputan ng ibon ng 3 lalaki at parang naging bato silang hindi makagalaw nang makita ako. Hindi nila yata akalain na buhay pa ako sa kabila ng ginawa nila sa akin. Nanlaki ang mga mata nila at tila nawala ang kanilang pagkalasing. Nauutal pa silang binibigkas ang pangalan ko. Pero bago pa man sila makagawa ng ingay ay pinagsusuntok ko na sila. Nawalan sila ng malay. Dumiretso naman ako kagad ng pasok sa loob.
Hindi pa man ako tuluyan nakakalapit sa mismong bahay, ay nakita ko na sa malaking bintana na mayroong kasiyahan sa loob. May mga nagiinuman at ang pulutan ay ang mga kalapating mababa ang lipad. Pasimple akong pumasok sa loob. At nung mapansin nila ako, ay tumahimik silang lahat. Kahit mga bangag sila sa paghitid ng mga ipinagbabawal na gamot na naroon sa lamesa, ay halos lumuwa ang mga mata nila sa gulat nang makita ako. Ha? Ikaw? Pero paano nangyari yun? Malas mo, Gascon, dahil binuhay mo pa ako. Hindi ba't itinapon ka na ng mga bata ko sa ilog? Paano nabuhay ka pa? Yun ang malaking pagkakamali nyo. Ang inakala nyong patay na ako. Hindi bale. Ang lakas naman ng loob mong sumugod ng mag-isa dito. May kasama ako. Eto oh. Binunot ko ang punyal at saka ipinakita sa kanila. Tumayo noon si Gascon at saka nagsitawanan sila. Anong laban ng maliit mong patalim na yan sa haba ng baril ko? Hindi ka magdidikta noon, Gascon. Binigyan ka na nga ng isang pagkakataon para mabuhay. Sasayangin mo pa. Ngayong gabi, ikaw ang masasawi sa ating dalawa, Gascon. Kasama yung mga alipores mo. Ha! Ang tapang mo, bata ah. Sige, kayo nang bahala dito. Patayin nyo na yan. Sumenya siya sa mga tauhan niya. Siya naman ay umalis dala mga babaeng tila mga linta ako makakapit. Nang akmang bubunot ng baril ang isa sa kanila, ay binato ko kagad ang punyal at tinamaan siya sa kamay. Kaya imbis na mabunot niya ang baril, ay napasigaw na lang siya. Mabilis ko namang sinugod ang iba. Pinagsususunto ko sila isa-isa na mabilis ko naman napatulog. Pagkatapos ay nilapitan ko ang lalaking binato ko ng punyal. Binunot ko ang punyal sa kamay niya. Tangka ko na siyang sasaksakin nang bigla siyang tumakbo papasok sa isang silid habang tinatawag si Gascon. Doon ko nalaman na sa kwartong yon nagtatago ang mayabang na lalaking yon. Sinundan ko siya at diretso rin akong pumasok sa silid. Bago pa makapagsalita ang lalaki ay pinilipit ko na ang kanyang leeg. Kagad siyang bumagsak sa sahig ng bitiwan ko. Naabutan ko namang nakapatong pa ang isang babae sa ibabaw ni Gascon. Samantala, ang iba naman ay minamasahe siya. Gulat na gulat si Gascon nang makita ko lalo na sa ginawa ko sa tauhan niya. Nagsigawan naman ang mga babae saka nagsitakbo palabas ng silid. O paano? Ikaw naman ang susunod ko. Anong ginawa mo sa mga tauhan ko? Mukhang natalo mo na sila dahil nakarating ka na dito eh. Paano mo sila natalo? Higit 10 sila at malalaki pa ang mga katawan. Mukha lang naman silang langgam eh. Kaya ang sasarap lang tirisin. Mukhang nanginginig ka na yata, Gascon. Bakit ganyan ka humawak ng baril ngayon? Bakit? Natatakot ka na ba? Nasaan na yung tapang mo sa tuwing may gusto kang patayin? Maaari mo akong mapatay pero sigurado akong papatayin ka rin ni Jonas. Yung aswang na may lahing mangkukulam ba? Ha? Ano mo nalaman? Kagagaling ko lang dun eh, bago ako dumiretso dito. Doon ka galing? Winakasan ko na yung buhay niya at ikaw naman ang isusunod ko, Gascon. Kaya mas lalo kang dapat manginig kasi ang inaasahan mo isa ng malamig na bangkay. Ano? Pinatay mo si Jonas? Pero paano? Dahil dito sa sotong anting-anting. Hindi maaari. Kasinungalingan yan. Walang kwenta naman yung kwintas mo eh. Bakit mo ipagmamalaki sa akin yan, ha? Hindi ko na siya hinayaang magsalita pa, Kabanong. Mabilis ko siyang nilapitan at saka binalibag sa sahig. Nabitiwan niya ang baril na hawak niya at napagulong siya sa sakit na natamo niya mula sa akin. Aray ko! Sakit ng likod ko doon ah! Oy! Napuruan ko ba yung likod mo? Ouch! Kulang pa yan sa ginawa mo sa akin at ng mga tao mo. Kaya huwag ka na magtago. Gagapang ka pa sa ilalim ng kama ah. Ay teka,
alisin nga natin tong kama na to. Isang kamay ko lang binuhat ang kama at ibinalbag sa isang sulok. Doon tumambad sa akin ang mukha niyang takot na takot. Kahit ang baba niya ay nanginginig na. Kung ano man ang kasalanan ko, patawarin mo na ako. Pinagsisisihan ko ng lahat ng yon, Poy. Please, tulungan mo ako magbago. Huwag mo akong patayin. Kaya ko naman magbago eh. Huwag mo kong isunod kay Jonas. Ngayon nasa bingit ka ng kamatayan eh. Nasasabi mo na ang lahat ng yan. Pero nung nasa kasarapan ka eh, hindi mo man lang yan naiisip. Niyakap niya ang binti ko at halos hagkan pa ang paa ko sa pagmamakaawa. Pero hindi ko alam kung maaawa ba ako sa kanya kasi kahit papaano ay may nararamdaman pa rin akong galit. Hayaan mo ako magbago. Huwag mo namang ipagkait sa akin yon. Parang awa mo na, Poy. Pangako, nangangako ko talaga na magiging mabuti na ako. Hindi naman ako ganun kabato para hindi ka pagbigyan. Basta, ipangako mo lang na lahat ng masamang gawain mo ay itatama mo na. Oo, Poy. Pangako, gagawin ko lahat ng utos mo. Hinila ko ang pako at saka tumalikod. Pero naramdaman ko na lang ang pagkasanya ng baril. Yan ang pagkakamaling ginawa mo. Ang pagtitiwala sa kalaban ay isang katangahan. Anong akala mo sa akin? Bubuhayin pa kita? Tumigil ako sa paglalakad palabas. Malakas ang halakak niya na parang nanalo na. Nilingon ko siya ng marahan kasabay ng pagpaputok niya sa akin ng baril. Tinamaan ako sa iba't ibang parte ng katawan ko. Bahagyang ininda ko ang sakit ng tama ng bala. Pero hindi naman ito bumabaon sa katawan ko. Pagkabangga ay agad na nalalaglag sa sahig ang mga bala. Nanlaki ang mata ni Gascon nang makita ang nangyari. Natigilan na siya dahil wala nang bala ang hawak niyang baril. Nabitiwan niya na rin ito. Napanganga na lang siya nung mapagtanto niya na hindi ako tinatablan ng bala. Bong, akala mo maisan mo ko? Pues, nagkakamali ka! Oh, ba't ka napatigil? May problema ba? Wala nang bala? Mamulot ka tapos iligay mo uli sa baril mo. Tapos iputok mo uli. Ulit-ulitin mo hanggang magsawa ka para masihang ka. Kasi ako, gusto ko naman yung nasisiya ng kalaban ko bago ko bawian ang buhay. Bakit hindi ka tinatablan? Anong klaseng anting-anting meron ka? Nilapitan ko pa siya kabahan pagkatapos kong pulutin ang baril niya at sapilitang pinahawak sa kanya. Pagkatapos ay itinutok ko yun sa sintido ko. Oh, may bala pa palang isa Hindi ka dapat magsayang ng bala, no? Ikasa mo ulit, iputok mo sa ulo ko para makumbinsi ka na talagang hindi ako tinatablan ng bala. Mas maigi na masaksihan mo ng ganito kalapit, di ba? Sige, iputok mo na. Dahil maski ilang bala pa ang pakawalan mo dyan, ay hindi ako tatablan yan. Muli siyang nagdrama sa akin. Binitiwan niya ang baril at napaluhod. Niyakap niya ang paa ko at muling nagmakaawa. Boy, pasensya na. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Sige na, buhayin mo ulit ako. At magbabago na talaga ako. Ito, totoo na talaga. Pexman, sumpa man kay Batman, kay Lord. Sige na. Alam mo kanina, nakaramdam pa ako ng awa sa iyo Pero ngayon, pasensya ka na. Tiningala niya ako nung marinig niyang wala na siyang pag-asang pagbibigyan ko pa. Hinataw ko ang batok niya ng kamao ko at doon siya nawalan ng malay. Itinali ko ang mga kamay at paan nito upang hindi na makaalis kung sakaling magising pa. Nasa labas na ako noon at pinagtatatali ang mga wala ng malay na mga tauhan ni Gascon. Nang biglang salubungin ako ng isang malaking paniki. Nag-anyong tao ito nang lumapag sa lupa at nagulat akong si Jonas pala yun. Ha? Paanong buhay ka pa?
Alam kong magugulat ka. Nakalimutan mo yatang anak din ako ng isang mangkukulam. Mahirap patayin at hindi na mamatay ng ganun-ganun lang. Hinawakan ko ng maigpit ang punyal ko at inihanda ang sarili sa pakikipaglaban. Pambihira. Bakit hindi ka mamatay-matay? Nakita na kitang nalagutan ng hininga. Ganun ka kasi kabilis magtiwala eh. Kaya nga ako kinatatakutan sa lugar na ito kasi mabangis ako. Nagagawa kong lahat ng gusto ko. At sa pagkakataong ito ay ikaw naman ang papatayin ko. Siguraduhin mo lang. Dahil titiyakin ko sa iyo ngayon na mapapatay na talaga kita. Ngumiti siya sa akin at saka marahang lumapit. Pero nung malapit na siya sa akin, ay biglang naging panikit lumipad-lipad uli sa paligid. Umali-aligid siya sa akin mula sa iba't ibang direksyon, kaya nalilito ko kung saan banda niya ako susugurin. Maya-maya ay naramdaman ko na lang ang pag-atake niya mula sa likuran ko. Tinamaan niya ako dahilan para tumilapon ako. Muli siyang lumipad, hanggang sa hindi ko na makita kung saan siya nagpunta. Buisit, pahihirapan pa niya yata ako sa paghahanap sa kanya. Ano? Nahihirapan ka na ba? Nandito lang naman ako ah. Bakit? Bulag ka na ba? Kung panay tago ka, paano tayo matatapos niyan? Maya-maya pa ay may naririnig na akong pagaspas ng pakpak niya. Ilang saglit lang ay naramdaman ko na lang na parang may bumubulusok pasugod sa akin. Mabuti na lang kabanong ay napayuko kagad ako. Dahil kung hindi, ay baka tinamaan na naman niya ako sa pag-atake niyang yon. Daya nito ah. Palipad-lipad ka pa dyan? Teka lang. Humanap ako ng isang bato na sakto lang sa palad ko at inabangan ko siya sa itaas. Nang makita ko siya ay buong puwersa kong binato ang hawak ko. Sa lakas ng pagbato kong yon ay tinamaan siya at bumagsak sa lupa. Oh, bakit hindi mo naiwasan yon? Nanlaki ang mga mata ko nang makitang agad siyang naging malaking pusa at sinugod ako. Aba, walang kadala-dala ito ah. Ang buong akala niya ay uubra pa ang mga binabalak niya sa akin nung nagsapusa siya. Sinalubong ko siya at saka bumwelo ng suntok. Nung matamaan siya ay bumulagta na lamang. Magaling siyang umatake pero hindi pala siya magaling umilag. Pero ang akala kong tapos na ang laban dahil hindi na siya gumagalaw ay nagkamali ako. Marami itong bumalik sa pagiging tao at tumayo na parabang walang iniindang sakit sa katawan. Aba, nakuha mo pang tumayo ah. Ang lakas din ng apog mong demonyo ka. Hindi ka pa rin ba papayag sa alok ko? Pwede ka rin maging kagaya ko. Masaya kaya ito? Ayaw mo? Huling tanong ko na ito bago kita tapusin. Kaya pumayag ka na. Ngayon ko lang naintindihan. Gusto mong ipakita sa akin ang mga kakayahan mo para mapapayag ako. Gusto mong bumilib ako sa kakayahan mong yan? Nakakaawa ka naman. Talagang yan pa rin ang nasa utak mo, no? Hoy, ikaw, kahit ilang libo mo pang ialok sa akin yan, hindi ko pa rin tatanggapin yan. Napakapangit na mga itsurang gusto mo eh. Sira ulo ka ba? Paniki? Usa? Ano ka? Kontento na ako sa gwapo kong mukha, no? Eh di ikaw ang bahala. Tapusin na natin to. Ayoko nang patagalin pa. Wala ka rin naman palang silbi. Muli niya akong sinugod pero mabilis ko lang din yung naiwasan. Nanghihina na siya kaya hindi na sa akin uubra ang mga pag-atake niya. Oh, mukhang nalasing ka na yata ah. Hindi ka na makatama eh. Kung ako sa'yo, sasalakay na lang ako. Napakadaldal mo! Hinubad ko ang kwintas kong suot at saka ako mabilis na lumapit sa kanya. Hindi na niya yon naiwasan dahil nauubusan na siya ng lakas. Para na siyang lasing na pasuray-suray kong lumakad. Hinawakan ko ang batok niya at saka hinataw ko gamit ang kamao kong may hawak ng anting-anting. Napasigaw siya sa kakaibang sakit.
Daan-daang hinigop ng anting-anting ang kanyang lakas. Hanggang sa maging butot balat na ang itsura niya. At dahil doon ay tuluyan na siyang namatay. Siguro naman hindi ka na mabubuhay ano? Ibinalik ko ang kwintas sa leeg ko at saka napahiga. Nakaramdam kasi ako ng pagod. Maya-maya ay nakarinig ako ng mga ingay. Mga taong nagsisisugod papasok sa kinaroroonan ko. Narinig ko rin ang boses ni Kap.